إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tunay nga na napakaganda at napakalaking kapakinabangan para sa ating mga kamusliman ang seryeng ito. At tunay na ito ay isa sa mga bahagi ng aral ng Islam upang magkaroon tayo ng lubos ng takot sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakahalaga ng ating papaksahing ito at tunay na ito ay darating sa bawat tao. Ang seryeng ito ay pinamagatan nating ang katiyakang kamatayan at pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. So ito ay walang alinlangang magaganap sapagkat ito mismo ay sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa Surah Al-Baqarah versikulo 28. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paano ba ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah na pagmalas kayo noon nang walang buhay at kayo ay ginawaran niya ng buhay at pagkatapos kayo ay babawian niya ng buhay at pagkaraan kayo ay bibigyan niya muli ng buhay sa araw ng paghuhukom o araw ng muling pagkabuhay at makaraan kayo ay muling sa kanya magbabalik. So walang alinlangan na pagkatapos nating mamatay ay muling bubuhayin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba ang mangyayari kapag namatay na ang isang tao? Maaagnas na lamang ba ang kanyang katawan? O mayroon bang magaganap sa libingan na lingid sa kaalaman ng karamihan? At saan naman tutungo ang kaluluwa ng isang tao pagkatapos nitong mamatay? May buhay pa ba pagkatapos ng kamatayan? Diretso ba sa paraiso ang isang taong nasa tamang landas? O diretso ba sa impyernong apoy ang isang taong nasa maling landas pagkatapos ng kamatayan? O dili kaya sa libingan pa lamang ba ay may nagaganap ng kaparusahan? Maaaring itanong ang mga ito ng isang tao sa kanyang sarili. Subalit, paano kaya siya magkakaroon ng tamang kasagutan? Totoong kasagutan at hindi basta-basta kasagutan lamang. Sa katunayan, pinananatili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng impormasyon na kakailanganin ng tao
sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at propeta. Ang hinggil sa tamang pagsamba sa kanya, ang pamamaraan ng pamumuhay, ang makakasama at makakabuti para sa kanya, at kanyang patutunguhan na kabilang buhay. Nakasama na rito ang tinatawag na kamatayan na siyang bibigyang paliwanag upang lubos na maunawahan at hindi maging isang palaisipan sa isang tao o nakabitin na konklusyon lamang. Ang pagiging totoo ng kamatayan. Ang pagiging totoo ng kamatayan malinaw sa ating kaisipan na may kamatayan. At ito ay batid natin at hindi ito maitatanggi sa makatwid. Pakatwiran lamang na harapin natin ito at alamin ang pagiging totoo nito. At kung tunay nga na hindi kayang pangalagaan ng isang tao ang kanyang sarili mula sa kamatayan, ni magkaroon man siya ng lakas o proteksyon na pigilan ito, bakit hindi niya masusing pag-ukulan ito ng pansin upang makatiyak siya sa kanyang patutunguhan sa kabilang buhay? Mayroon pa bang higit na makatarungan sa pagiging maingat, lalong-lalo na kung ito ay nauukol sa kaligtasan? Ang pinakamatalinong tao ay ang palagi niyang inaalala ang kamatayan. Ito ang ibinigay na kasagutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay tanungin ng isang lalaki hinggil sa kung sino ang matalinong tao. Natulad ng kanyang pagkakasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatalinong tao ay palaging inaalala niya ang kamatayan. At ang isa na palaging nakahanda para sa pagdating nito, ganito ang isang matalino. Bukod sa nakamit na niya ang karangalan sa daigdig na ito, ay nakamit pa rin niya ang dignidad sa kabilang buhay. Sa makatwid, kung tunay nga na ang isang tao ay matalino, paghahandaan niya ang kanyang kamatayan. Tutuklasin at aalamin niya ang kanyang patutunguhan. Kung naiukol na niya ang ilan sa kanyang panahon sa pag-aaral, paghahanap buhay, at sa iba pang bagay, mas makatarungan para sa kanya na malaman ng totoo kung ano ang nasa kabila ng kamatayan. Dahil kapag dumating na ang kamatayan ng isang tao, wala nang sino pa man ang makakapag-antala nito. Dahil ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Chapter 7, verse 34. At sa bawat nasyon ay may itinakdang panahon. Kapag dumating na ang pagkakatakda sa kanila, ni isang oras ni isang sandali ay hindi nila magagawa na ito ay maantala. Ni mapaaga nila ito ng kahit na isang oras ni isang sandali. Ipinauunawa sa bawat tao na kung papaano ang buhay at kamatayan ay ganap na nasa kanyang sariling pagtatangan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang makapagsasabi na siya ay tiyak na magigising pa sa umaga
kapag siya ay natulog sa gabi. Walang sino man ang nakakaalam sa kapahamakan na magaganap anumang sandali sa kaniya, na kung ang kasunod ay maging sanhi ng kanyang buhay pa o ng kamatayan. Sa anumang pagkakataon, habang natutulog o gising, nasa loob man o nasa labas ng tahanan, maaaring may ilan ding di inaasahang panganib mula sa loob ng katawan o mula sa labas. Ang biglang-bigla na lamang maging sanhi ito ng ating kamatayan. Sa makatwid, ang tao ay walang kakayahan sa anumang ipapasya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung kaya nakapanghihinayang para sa kanya kung siya ay tatalikod o maging pabaya na lamang sa bagay na ito. Katiyakan, lahat ay mamamatay. Katiyakan, ang lahat ay mamamatay. Ang mga tao na naging abala sa tamang paniniwala at ang mga tao na hindi pinag-ukulan ng pansin ang katotohanan sa kamatayan, maging ang mga naukupa ng makamundong bagay at karangyaan ng daigdig na ito, maging ang mga tao na itinuring ang kanilang kapwa bilang alipin, at maging ang mga masasama, malulupit, mapang-api, manggagamit at mga mapagkunwari, maging ang nagpupunyagi ng alang-alang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang matatapang na hindi kinikilala ang kawalang katarungang batas na gawa lamang ng tao, maging ang mga duwag at takot na ang palaging hangad ay para lamang sa kapakanan sa daigdig na ito, kahit na ang mga nakaupo lamang sa kanilang mga tahanan, gayon din sa mga tao na napakababaw lamang ng kaligayahan, at maging ang mga mapagmamalasakit at may mataas na mitihin, ang bawat isa ay makararanas ng kamatayan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 3, versikulo 185. Ang bawat kaluluwa ay makalalasap ng kamatayan, at sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap. So malinaw na ang bawat mayroong kaluluwa ay makakaranas ito ng kamatayan. Katotohanan, walang sino mang tao ang pinagkalooban ng walang hanggang buhay dito sa daigdig, at wala pa tayong nababatid na ganyang kasaysayan. Ang mga nauna sa atin ay lahat ngayon ay naglaho na, at wala sa kasaysayan na nalaman natin ang sino mang tao na hanggang ngayon ay mayroong pang taong nabubuhay pa mula sa unang panahon. Ano ang sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? At hindi kami nagkaloob ng kawalang kamatayan sa kanino mang tao. At hindi kami nagkaloob ng kawalang kamatayan sa kanino mang tao na nauna sa iyo, O Muhammad. Pagkatapos kung ikaw ay mamamatay, mananatili ba silang buhay mapagsawalang hanggan? Ang bawat isa ay makakatikim ng kamatayan, at susumukin namin kayo sa pamamagitan ng masama at mabuti, at sa amin kayo ay magbabalik. Ito ay matatagpuan natin
sa Kabanata 21. No? Chapter 21, versikulo 34 o 34 hanggang 35. Ilan na bang henerasyon at salinlahi ang naglaho? May bumalik pa ba sa kanila? Ilan na bang mga kaibigan at mahal natin sa buhay ang mga namamatay at tayo ay iniwan? Sumasagi pa ba rin ba sila sa ating kaisipan? Siguro marahil ay paminsan-minsan. Kung gayon, hindi pa ba sapat ang mga bagay na ito upang mapaghandaan ang ating paglisan sa mundong ito? Ilan na ba ang mga nangamatay sa mga lindol at kalamidad, sa mga sakuna, salot at mga sakit? Ilan na ba ang mga inatake o namatay habang natutulog, mga binangungot at hindi na nagising? Ilan pa ba ang darating na kamatayan bago tayo kumilos at magising? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kayo makakatakas sa kalupaan, ni sa mga kalangitan man. At maliban sa Allah, ay wala kayong sinuman na maaring maging tagapagtanggol sa sinumang makakasuko. Chapter 29, verse 22. Tunay na, hindi magagapi ang kamatayan. Gaano man kalakas at kakapangyarihan mayroon ang tao. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin, walang pag-aalinlangan ang kamatayan na inyong tinatakasan o iniiwasan, ay katiyakan darating sa inyo pagkatapos kayo ay magbabalik sa Allah, ang nakaalam ng lahat ng bagay na lihim at hayagan, at sasabihin niya sa inyo kung ano ang inyong ginawa. Chapter 62, verse 8. Ganun din sa chapter 50, verse 19, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kawalang malay na kamatayan ay makatotohanang darating. Ito ang bagay na pilit mong iniiwasan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw na ang kamatayan ay hindi natin ito matatakasan. Sa makatuwid, samantalahin natin ang pagkakataon na magawa ang anuman na ating mapakinabangan bago dumating sa atin ang kamatayan. Mayroon 5 mahalagang bagay sa daigdig na ito na dapat nating pakinabangan, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay isinalaysay ni Amir bin Maimun al-Audi, isang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na linikom ni Sahih at-Tirmidhi. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakinabangan ninyo ang 5 bagay bago dumating ang 5. Ang inyong kabataan bago kayo tumanda. Ang inyong kalusugan bago kayo magkaroon ng sakit. Ang inyong yaman bago kayo maghirap. Ang inyong panahon na wala kayong ginagawa o malayang oras bago kayo maging abala. Ang inyong buhay bago kayo mamatay. Mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag nating pahintulutang malinlang sa kinang ng daigdig na ito. Alamin kung gaano lamang kahalaga ang buhay dito. Ang daigdig at ang kabilang buhay. Ang daigdig at kabilang buhay, mamamangha ang sinuman sa kung ano ang katotohanan ng daigdig na ito. Sa pamamagitan ng paghahambing ay magkakaroon ang isang tao na kaalaman hinggil sa tunay na katangian at pagkakaiba ng dalawang ito, na nagbabakasakali at umaasam na naway
makapagdulot ng interes sa isang tao upang mapaghandaan niya ang kanyang patutunguhan sa kabilang buhay. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Sahal bin Sa'di radhiyallahu ta'ala an, isa itong sahaba na itala at nalikom ni Sahih Tirmidhi at Al-Hakim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang halaga ng buhay dito sa daigdig ay papantay sa pakpak ng isang lamok sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pahihintulutan ang mga walang pananampalataya na uminom ng kahit na isang patak sa tubig ng daigdig. Sinabi pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Mustawrad bin Shaddad radhiyallahu ta'ala an, sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na niliko ni Sahih Muslim ang kahalagaan ng daigdig na ito. Kung ihahambing sa kabilang buhay ay para kayong naglubog ng daliri sa karagatan at pagkatapos ay iniangat ito. Kung kaya tingnan kung gaano karami ang sumamang tubig sa daliring ito. Ganun din ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, isang sahaba at khalifa, pangalawang khalifa sa pananampalatayang Islam, na inaitala din ni Sahih Muslim. Mabuhay sa daigdig na ito na para kayong isang dayuhan o isang manlalakbay na dumaraan lamang. Ganun din ay sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Abu Musa radhiyallahu ta'ala an, isang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naitala sa mga nalikom na musnad ni Imam Ahmad at ni Imam Al-Baihaqi. Ang sino mang tao na mas minabuti ang daigdig na ito, pininsala niya ang kanyang bahagi sa kabilang buhay. At ang sino mang tao na mas minabuti ang kabilang buhay, pininsala niya ang kanyang bahagi sa daigdig ito. Sa makatwid, mas higit na naisin ang walang hanggan kaysa sa isa na may hangganan. Ganon din ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, isang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naitala ni Sahih Muslim. Walang sino mang minali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang mananampalataya ay gagantimpalahan dito sa daigdig at sa kabilang buhay. At ang isang walang pananampalataya ay gagantimpalahan dito lamang sa daigdig sa lahat ng kanyang mabubuting nagawa. Nang sa gayon, kapag siya ay pumunta na sa kabilang buhay, wala na siyang ano pa mang kabutihan na magagantipalahan doon. Hindi para kanino pamang kapakinabangan ang gagawing paghahanda ng isang tao, kundi para rin sa kanyang sarili. Sa makatwid, higit sana naisin nating mga kamusliman ang walang hanggang kaysa sa isa na mayroong hangganan. Kung gayon, papaano natin gagampanan ang pansamantalang buhay dito sa daigdig? Magkagayon pa man, kahit na sandali lamang ang itatagal natin dito, pinapahalalahanan pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging maligaya at gampanan ang ating bahagi sa daigdig na ito. Ngunit, kinakailangan nga lamang
na alinsunod sa kanyang batas. Subalit, pag sumikapang makamit sa pamamagitan ng yaman na ipinagkaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligayahan sa tahanan ng kabilang buhay. At huwag din kaligtaan ang inyong bahagi na kaligayahan dito sa daigdig na alinsunod sa batas at gumawa ng mabuti sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mabuti sa iyo at huwag gumawa ng kasamaan sa lupa. Katiyakan, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gumagawa ng malaking krimen at kasalanan, gumagawa ng kasamaan, mapang-api at malulupit at iba pa. Ito ay matatagpuan sa Quran, chapter 28, verse 77. Sa katunayan, ang sibilisasyon ay hindi lamang sa pamamagitan ng profesional na pag-unlad sa mga material na paraan. Bagamat ito ay kailangan, nararapat din na sundin ang moral na sistemang ipinag-utos ng tagapaglikha upang magkaroon ng makahulugang kahihinatnan. Kung hindi, ang pag-unlad ay magdudulot lamang sa tao ng sariling pagkawasa. Dahil sa pagkatatag nito, ay nalakipan ng makamundong pagnanasa. Ang pinakamabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga namumuhay ayon sa kanyang batas, na hindi naman talagang sumasalungat sa anumang antas ng pamumuhay ng isang tao, kahit na nga sa mga darating pang henerasyon, sapagkat ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay angkop sa lahat ng henerasyon. Paghabang panahon, sa makatwid, ganito ang talagang tunay na tagumpay at ang talagang nakapagtayo ng tunay na sibilisasyon. Kung bakit nga ba sa kabila ng lahat ng nagagawa pang sumuway ng iba, gayong ibinigay ng lahat-lahat ang buong kaalaman hinggil sa dapat nilang malaman. Ang inyong pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala ay laban lamang sa inyong mga sarili. Tulad halimbawa ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 10, verse 24-25. Ang mga tao, ang inyong pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala ay laban lamang sa inyong mga sarili. Isang saglit na kaligayahan sa makamundong buhay na ito. Pagkatapos, sa dakong huli kayo ay magbabalik sa amin at aming ipababatid sa inyo ang lahat ng inyong mga ginawa. Katiyakan, ang halimbawa ng makamundong buhay dito ay katulad ng ulan na aming iminaba mula sa kalangitan, na sa pamamagitan nito sumisibol ang magkahalong pananim na ibinibigay ng kalupaan na siya namang kinakain ng mga tao at hayop, hanggang sa ang kalupaan ay napalamutian at napaganda at inisip ng tao na mayroon silang kakayahan sa lahat na gawin ang anuman na kanilang nais sa mundong ito. Ang aming hatol at kaparusahan ay dumating sa gabi at umaga, at aming winasak ito ng lubusan na parang walang dating sumibog dito. Sa ganito, namin ipinaliwanag ang aming mga palatandaan bilang pagsasaalang-alang sa mga taong maalalahanin. Kayo'y iniligaw sa pansamantalang buhay dito, gayong ang Allah ang nagaanyaya sa inyo ng walang hanggang kapayapaan at ginagabayan niya ang sino man na kanyang nais sa matuwid na landas. Hindi tayo pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa sa daigdig na ito ng walang patnubay. Lagi tayong may gabay sa bawat pagkilos natin at sa pamamaraan ng pamumuhay, sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng mga propeta at sugo, ganun din ng kanyang mga kasalatan at mga milagro. Tayo nga lamang ang ayaw tumanggap ng kanyang mensahe. Ngayon, papaano kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaluluwa ng isang tao sa oras na siya ay mamamatay na sa mundong ito?
Sa dalawang pagkakataon, kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa ng isang tao. Una, sa oras ng kamatayan ng isang tao. Ikalawa, habang natutulog ang isang tao. Sa tuwing natutulog ang isang tao, kinukuha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaluluwa at ibinabalik niya ito bago magising ang isang tao. Subalit, kung nakatakda na sa tao ang kamatayan, habang siya'y natutulog, hindi na ibabalik pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluluwa niya. Na kung kaya sa ganitong kadahilanan, may mga taong namamatay sa oras ng kanilang pagtulog. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, walang iba kundi ang Allah ang siyang kumukuha ng kaluluwa sa oras ng kanilang kamatayan, at sa mga yaong hindi pa mamamatay, kinukuha naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kaluluwa sa oras ng kanilang pagtulog. Ganon din sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga natutulog na, nakatakda na ang kamatayan, hindi na ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kaluluwa, at ang iba naman na hindi pa oras ng kanilang kamatayan, ibinabalik ito sa kanila para sa itinakdang oras. Walang pag-aalinlangan sa mga taong nag-iisip ng taos-puso, may makukuhang mga palatandaan sa paksang ito. Ito ay matatagpuan natin chapter 39 verse 42. Ang taong malapit ng mamatay, may makapagbabalik pa ba sa buhay ng taong ito habang siya ay nag-aagaw buhay? Kapag ang kaluluwa ng taong nag-aagaw buhay ay umabot na sa balagat o collarbone, halimbawa ay sa lalamunan sa oras ng paglabas nito, at sasabihin, sino ang makapagpapagaling at makapagliligtas sa kanya mula sa kamatayan? At mapagtatanto niya ang taong malapit na mamatay sa oras na pala ng kanyang paglisan sa daigdig na ito. At ito'y matatagpuan natin sa Banal na Quran, chapter 75, verse 26 hanggang 28. Bakit hindi kayo mamagitan kapag mayroon nag-aagaw buhay? Kung gayon, bakit hindi kayo mamagitan sa kaluluwa ng mga taong nag-aagaw buhay kapag umaabot na sa lalamunan ang kanilang kaluluwa? Na sa sandaling yaon, kayo ay nakatingin lamang, subalit kami ay mas malapit sa Kanya kaysa sa inyo. Bagamat ninyo nakikita sa makatwid, bakit hindi ninyo gawin kung kayo nga ay di saklaw ng darating na pagtutuos? Ibalik ang kaluluwa sa katawan nito kung kayo nga ay matapat sa inyong angking na kalayaan. Sa makatwid, kapag siya ang nag-aagong buhay na tao, ay kabilang sa mga mukarrabun, mga malalapit sa Allah, dahil sa kanilang pagtupad sa lahat ng kautusan, siya ay magtatamasa ng biyaya at kaligayahan, at magandang kalagayan, at isang hardin na walang hanggang kaluguran sa paraiso. At kapag siya naman ay kabilang sa mga ashabul yamin, mga taong nagtagumpay dahil sa kanilang paniniwala sa katotohanan, sa makatwid, mayroong kaligtasan at kapayapaan para sa mga ashabul yamin. Subalit, kung siya ay nag-aagaw buhay na tao, ay kabilang sa mga tumanggi sa araw ng muling pagkabuhay at naligaw mula sa matuwid na landas, sa makatwid, ang ipang-iistima sa kanya ay kumukulong tubig at naglalagablab na apoy. Katiyakan, ito ang pinakatiyak na katotohanan na hindi mapag-aalinlangan. Kung gayon, luwalhatihin nang may kasamang pagpuri ang pangalan ng inyong Panginoon, ang pinakadakila. Ito ay matatagpuan natin chapter 56 verse 83 hanggang 96.
Katotohanan na kapag ang isang tao ay nagsimula ng mag-agaw buhay, na ang lamig mula sa talampakan ay gumagapang ng papaitaas at umaabot sa lalamunan, wala nang makapagbabalik pa ng kanyang buhay. Dahil hanggang dito na lamang ang pagkakatakda para sa kanya, at sa pagkakataong yaon ay makikita na niya ang lahat ng mga bagay na pasamantalang itinago sa paningin ng tao ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita na niya ang mga anghel, ang anghel ng kamatayan at iba pa. Magiging malinaw na para sa kanya ang lahat. Lalantad sa kanyang paningin ang mga dakilang tanda na magpapatotoo na ang kabilang buhay ay isa palang katotohanan, na kung kaya sa mga hindi tumanggap ng katotohanan, kapag nakita na nila ang mga bagay na ito, ay saka pa lamang sila maniniwala. Subalit, ang masakit, kahit na magsisi pa sila at tanggapin pa nila ang katotohanan, kapag sila ay naroon na sa ganitong sitwasyon o kalagayan, ang kaluluwa ay nasa lalamunan na, ang kanilang pagsisisi at pagtanggap ng katotohanan ay hindi na maaari pang tanggapin. Ibig sabihin ay wala na itong saysay. Huli na ang lahat para sa taong ito. Tinatanggap pa ng Allah subhanahu wa ta'ala aniya na sinabi ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naitala at nalikom ni Sahih Tirmidhi at Hakim at Ibn Hibban rahimullah. Tinatanggap pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsisisi ng kanyang alipin hanggat ang kaluluwa nito ay papalabas sa kanyang katawan sa oras ng kamatayan, at hindi pa ito umaabot sa kanyang lalamunan. Ibig sabihin, kapag ang kaluluwa ay umabot sa lalamunan ng isang nag-aagaw buhay, ang lahat ng pagsisisi at pagtanggap niya sa katotohanan ay wala na itong saysay para sa kanya. Ang lahat ay huli na. Anuman uri ng pagsisisi at pagtanggap sa katotohanan, ito ay hindi natatanggapin para sa kanya. Patungkol naman sa totoong nagaganap sa oras ng kamatayan, ipakikita ng mga talata sa ibaba ang mga tagpong nagaganap sa oras ng kamatayan ng isang tao. Tunghayan ang makatotohanang pagkuha ng anghel ng kamatayan sa kaluluwa ng isang mabuti at sa kaluluwa ng isang masama, at kung paano sila hinahampas sa kanilang mga mukha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Chapter 8, verse 50 hanggang 59. Kung makikita mo lamang kung papaano nila kinukuha ang mga kaluluwa ng mga tumanggi sa katotohanan sa oras ng kanilang kamatayan, hinahampas sila ng mga anghel sa kanilang mukha at sa kanilang mga likuran. Sinasabi, tikman ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. At huwag hisipin ng mga tumanggi sa katotohanan na matatakasan nila ang kaparusahan. Katiyakan, hindi sila magkakaroon ng kakayahan na mailigtas ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinahablot ng may pagmamalupit, kinukuha ng malumanay. Dalawang uri ng pagkuha ng kaluluwa, malumanay at may pagmamalupit. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 79, verse 1 and 2. Sumusumpa ako sa pamamagitan ng mga anghel na hinahablot ang kaluluwa ng mga masasama at hindi naniwala sa katotohanan, na may kasamang pagmamalupit sa oras ng kanilang kamatayan. Sumusumpa ako sa pamamagitan ng mga anghel na kinukuha ng malumanay ang kaluluwa ng mga may paniniwala sa oras ng kanilang kamatayan. Katiyakan na yaong mga nagsabi
ang aming Rab ay ang Allah, pagkatapos ay magpakatuwid. Sa kanila, ang mga anghel ay bababa. Sa oras ng kanilang kamatayan, sasabihin, huwag matakot, ni magdalamhati, bagkus ay tanggapin ang magandang balita ng paraiso na sa inyo ay ipinangako. Kami ang inyong mga kaibigan sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. Doon ay naruroon ang lahat ng ninanais ng inyong mga sarili at doon ay naruroon ang lahat ng anuman na inyong hihilingin. Isang kagandahang loob na gantimpala mula sa Allah, ang pinakamapagpatawad, ang pinakamaawahin. Chapter 41, verse 30 hanggang 32. Sa pagkuha pa lamang ng kaluluwa ng isang tao, natitikman na niya ang kaparusahan, na sa katunayan, maging sa libingan ay may nagaganap na kaparusahan, at bukod pa sa walang hanggang kaparusahan na matatamasa sa impyernong apoy pagkatapos siyang litisin sa araw ng muling pagkabuhay kung sakaling isa siya sa mga tumanggi. Inihayag ng ganap ang lahat upang maging babala sa atin na kapag dumating ang sandaling yaon, wala tayong ikakatwiran na ano paman at wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating mismong mga sarili kung sakaling di natin natagpuan ang mga babalang ito. So sasabihin ng tao, mayroon pa bang daan pabalik sa daigdig? Ibig sabihin, siya ay nagsisisi, naghahanap ng daan upang ituwid ang pagkakamali. Halimbawa sa chapter 42 hanggang 44. Chapter 42, verse 44. At makikita mo ang mga zalimon, mga taong makasalanan, gumagawa ng kasamaan, mapang-api, sumasamba sa mga diyos-diyosan, tumanggi sa katotohanan at iba pa, na kapag napagmasdan nila ang kaparusahan, kanilang sasabihin, mayroon bang daan pabalik sa daigdig? Ganun din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 6, verse 93. At kung nakita mo lamang kung papaano ang mga zalimon habang nag-aagaw buhay samantalang iniaabot ng mga anghel ang kanilang mga kamay at sinasabi, ibigay ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito ang araw na kayo ay babayaran ng masidhing pagpaparusa na may kasamang paghamak at napakababang kalagayan dahil sa inyong pinagsasabi laban sa Allah na hindi makatotohanan. At tinanggihan ninyo ang mga ayat, mga pagpapatutuo, aral, babala, katibayan, talata, palatandaan, pahayag at iba pa na may kawalang paggalang. So dito, magmamakaawa sila na pabalikin, na magsasabing pabalikin mo ako upang ako'y makagawa ng kabutihan. Hanggang sa dumating ang kamatayan ng isa sa kanila. Yaong naglagay ng mga katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya, aking Panginoon, pabalikin mo ako upang ako'y makagawa ng kabutihan sa aking naiwan. Hindi, ito ay isang salita lamang ng kanyang sinasabi at sa likuran nila ay marsak, isang partisyon hanggang sa araw na kapag sila'y binuhay na mag-uli. Chapter 23, verse 99 hanggang 100. Katiyakan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 39, verse 42, katiyakan sa mga ito ay palatandaan para sa mga tao na nag-iisip ng taimtim. Katiyakan, wala nang daan pa na pabalik sa daigdig na ito pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Ang kamatayan, ang katotohanan ay hindi pa ito ang katapusan ng buhay. Hindi totoo na ang kamatayan ay katapusan ng buhay ng tao, na kaya namamatay ang isang tao ay dahil sa siya ay makasalanan
Ito ay maling konsepto. At ang ganitong paniniwala ay walang maidudulot na katarungan sa tao. Ang kamatayan ay isang simpleng pagbabago sa kalagayan o sitwasyon ng isang tao. Ito ay ang paglisan ng kaluluwa mula sa katawan sa oras ng kanyang kamatayan. At makikita niya mismo sa pamamagitan ng kanyang sarili ang paglabas ng kanyang kaluluwa. Na kapag ito ay naganap, hindi na niya maibabalik pang muli ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kamatayan ay bahagi ng kabilang buhay. At upang ang isang tao ay makapasok sa kabilang buhay, kinakailangan maranasan muna niya ang kamatayan. Ito ay isang panibagong yugto sa buhay ng tao. Ang tinatawag na buhay pagkatapos ng kamatayan o buhay sa barsak o libingan. Sa yugtong ito, hindi na tao ang may kontrol sa kanyang sarili. Wala na rin siyang mga pagsubok na tulad ng nararanasan niya sa daigdig na ito. Ang matitikman niya roon ay kung ano ang naging bunga ng lahat ng kanyang ginawa sa daigdig na ito. At upang maunawaan ng tao ang kanyang tunay na kinalalagyan, ay mayroon daraan ng yugto ng buhay ang isang tao. Una, nagsisimula ang buhay ng isang tao sa sinapupunan ng isang ina o isang ligtas na lugar. Pagkatapos siya ay mananatili rito sa daigdig. Pagkatapos ng buhay dito ay ang buhay pagkatapos ng kamatayan o ang buhay sa barsak o libingan. Pagkatapos, ang kanyang pagkabuhay na muli sa araw ng pagkabuhay na muli. At ang panglima ay walang hanggang buhay sa impyerno bilang kaparusaan o walang hanggang buhay sa paraiso bilang gantimpala. Dahil nga sa ang lantad lamang sa paningin ng tao ay ang una at ikalawang yugto sa kanyang buhay, na ang ikatlo, ikaapat, ikalimang yugto ay mababatid lamang kung may kaalaman ang tao sa mensaheng ipinahayag ng mga sugo ng dakilang tagapaglikha na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang bibigyan ng atensyon o pagpapaliwanag ay ang hinggil sa mga yugto ng katotohanan daraan ng tao pagkatapos niyang mamatay. Batay sa inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang huling sugo, sallallahu alaihi wasallam. Ito ang bibigyan natin ng atensyon sa ikalawang serye natin. Ito ang unang part 1 natin, o ito ang part 1 natin sa ating pinapaksa ang katiyakang kamatayan at pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. So sa susunod na serye ay bibigyan ng atensyon o bibigyan natin ng atensyon insyaallah ang pagpapaliwanag ay ang hinggil sa mga yugto na katotohanan ng daraanan ng tao pagkatapos niyang mamatay. Batay ito sa hinihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Ito ang mga susunod na ating papaksahin, ang buhay pagkatapos ng kamatayan o buhay sa barsak o libingan, ang araw na muling pagkabuhay at ang walang hanggang buhay. Wa akhiran alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.